Walong akusado sa flood control scandal sa Oriental Mindoro, binasahan na ng sakdal sa Sandigan Bayan. Not guilty plea, inihain ng mga ito sa kasong graft. Independent Commission for Infrastructure posibleng imbitahan si House Majority Leader at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos sa mga pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Presidential son handang humarap sa ICI. Panibagong reklamo ng tax evasion kaugnay sa anomalya sa flood control project sa Bulacan, inihain ng Bureau of Internal Revenue. 40,692 na mga kumuha ng Philippine Nurses Licensure Examination nakapasa sa pagsusulit ayon sa Professional Regulation Commission. Dalawang nag-exam mula sa West Visayas State University La Paz, kapwa top notcher sa NLE. Pampasaherong van na aksidente sa Kamalig Albay, 11 patay. Pagre-release ng insurance claims ng mga biktima ipinamamadali. At naitalang patay sa sunog sa residential blocks sa Hong Kong, umakyat na sa 44. Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, wala pang natatanggap na kumpirmasyon kung may Pilipinong nasawi o nasugatan sa insidente. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 27, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Binasahan na ng sakdal sa Sandigan Bayan ang 8 sa mga akusado na sangkot sa flood control scandal sa Oriental Mindoro. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa mga ito matapos isyuhan ng warrant of arrest noong nakaraang linggo. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano na ang update dyan sa isinagawang arraignment? Ella, mabilis na natapos ang arraignment para sa mga ito pasado alas 9:30 ng umaga nang umalis ang 8 akusado matapos basahan ng sakdal ng Sandigan Bayan 5th Division. Pasado alas 8 ng umaga nang formal na magsimula ang arraignment sa Sandigan Bayan 5th Division para ito sa 8 akusado ng kasong graft kasunod ng pagkakasangkot sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Kabilang ang mga ito sa 16 na inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan nitong nakaraang Biyernes. Siyam ang nakatakda ng basahan ng sakdal ngayong araw, ngunit hindi nakadalo si Juliet Calvo dahil bigong makapaglabas ng produce order ang korte. At ngayon nasa kustodiya pa rin ito ng Camp Karingal matapos tangkaing magpiyansa ng 90,000 pesos. Sa arraignment, ginaganap ang pagbabasa ng sakdal sa akusado kung saan formal na ipinapaalam sa kanila ang mga kaso na kanilang kinakaharap. Samantala, not guilty sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang plead ng 8 akusado na sina DPWH Region 4B officials na sina Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben de los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Dennis Abagon, Felizardo Casuno at Montrexis Tamayo. Inaasahan ang preliminary conference sa 8 sa January 19 at 26 at February 5, 12, 19 at 26 ng susunod na taon o sa taong 2026. Ella, binalik sa kustodiya ng New Quezon City Jail sa Payatas ang mga lalaking akusado habang sa Camp Karingal naman ang mga babae habang inihintay ang kanilang preliminary conference. Yan ang balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.
Kinumpirma ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na natanggap na nila ngayong umaga ang sulat mula kay Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos. Ayon sa komisyon, bukas sila na maimbitahan ang kongresista sa pagdinig kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, nabanggit na ba ng ICI kung kailan inaasahang maimbitahan ang Presidential Son na humarap sa pagdinig? Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, pag-uusapan pa ng komisyon kung kailan ang schedule ng pagharap sa pagdinig ni Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos. Ito ay matapos matanggap ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang liham mula sa kongresista na nagsasabing handa siyang humarap sa komisyon anumang oras para sa isinasagawa nitong investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Paliwanag ni Attorney Hosaka, bukas ang komisyon na maimbitahan ang Presidential Son sa mga pagdinig ng ICI kaugnay ng issue, lalo na at malaking bagay sa kanila ang anumang impormasyon na makatutulong sa kanilang investigasyon. Ngunit hindi pa masabi sa ngayon ng ICI kung ito ba ay ila-livestream o gaya ng mga nakaraang pagdinig na closed door o isang executive session. Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of whom that person is, will voluntarily appear and testify under oath, ay malaking bagay sa amin. Nilinaw ni Attorney Hosaka na ang magiging imbitasyon kay Congressman Marcos ay walang kinalaman sa mga naging pahayag ni former House Appropriations Committee Chairperson Congressman Zaldico. Ngayong araw, nagpapatuloy ang mga pagdinig ng komisyon kaugnay pa rin sa investigasyon sa flood control projects anomaly, kung saan humarap ngayon sa ICI sina Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Parehong humiling ang dalawang kongresista ng executive session, kaya nakaantabay ang media kung haharap ba sila pagkatapos ng kanilang hearing sa ICI. Ayan muna ang update mula rito sa Taguig City. Balik sa Yaga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nagpahayag ng kahandaang humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang Presidential Son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ito ay matapos siyang idawit ni Zaldico na nagpapasingit umano ng mga proyekto sa pambansang pondo. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may detalye ba kung kailan haharap si Congressman Sandro Marcos sa ICI? Ela, anumang oras. Yan ang pahayag ng Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ang House Majority Leader. At natanggap na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI yung kanyang liham ngayong araw. Ito ay para ipahayag ang kanyang pagiging handa sa pagharap sa komisyon anumang oras. Anya, welcome sa kanyang anumang pagkakataong makapagbigay ng linaw sa anumang ginagawang investigasyon ng ICI. Handa rin anya siyang makipag-cooperate at sagutin ang mga tanong. Giit pa ni Representative Sandro Marcos, anuman ang posisyon at kahit sino man, no one is above the law. Wala rin anya siyang itinatago at pusang loob na ihaharap ang sarili sa anumang investigasyon ng ICI. Ginawa nito ang hakbang kasunod ng pagdawit sa kanya ng nagbitiw na kongresistang si Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Idinadawit ni si Congressman Marcos sa umano'y budget insertions na nagkakahalaga ng 50.9 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Nauna na nitong pinaratangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa likod umano ng 100 billion pesos na halaga ng insertions sa 2025 national budget. Pero ayon sa Presidential Son, destabilisasyon ang pakay ni Zaldico at kasinungalingan ang mga paratang nito. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pagbabawalang lumabas ng bansa ang mga individual na iniimbestigahan sa flood control scandal. Yan ang hiling ni Ombudsman Crispin Remulla sa Bureau of Immigration upang pigilan ng mga ito na iwasan ang aligasyong ipinupukol sa kanila.
Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nagsumiti kahapon ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Bureau of Immigration para magpatupad ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO. Para ito sa 77 individual na sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation kasunod ng pagkakadawit sa mga korupsyong nasa likod ng mga proyekto kontrabaha ng gobyerno. Ayon kay Ombudsman Remulla, ito'y upang pigilan ang mga ito na pumunta abroad habang umuusad ang mga investigasyon. This is a function of being in government. It's a foreign travel restriction order. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Giit nito, nasa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na magpataw ng ganitong restriksyon at humingi ng tulong sa BI para ipatupad ito. Hindi inisa-isa ni Remulla ang papatawa ng FTRO, ngunit kasamaan niya dito ang mga dawit na senador, kongresista at iba pang government official, maging mga kontraktor at private individual na iniimbestigahan ngayon. Bukod pa ito sa whole departure order na inilabas ng Sandigan Bayan para sa mga akusado na sa mga naunang kasong naisampa na may kinalaman sa flood control anomaly. Samantala, ayaw namang magkomento ni Ombudsman Remulla sa mga video na patuloy na inilalabas ng isa sa mga matunog na pangalan sa mga anomalyang ito na si Zaldico. Gaya ng paulit-ulit na hiling ng mga ito, umuwi na lamang si Ko ng Pilipinas at dito ipahayag ang kanyang mga salaysay. Sa haba, sa dami, wala ako halos oras panoorin yan. And sorry, I cannot comment on that. Umuwi na lang siya at patotohanan niya yung sinasabi niya. I think this is the best way to do it. Pagtitiyak naman ni Remulla, nakapila na ang iba pang mga kaso na isasampa sa korte habang patuloy ang pagpasok ng mga rekomendasyon mula sa Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakuha na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng 2 freeze order ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot na anya sa 12 billion pesos ang kabuuang na-freeze na assets mula sa mga personalidad na isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbabalik ng pera ng bayan na nakuha mula sa anomalya. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Tiwala ang ilang kongresistang nirekomendang imbestigahan ng Ombudsman dahil sa posibleng kaugnayan sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na malilinis din nila ang kanilang pangalan. 8 kabilang na si Zaldico, ang mga tinaguriang contractors ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Andres Reyes Jr. dahil sa paglabag umano ng mga ito sa Code of Conduct for Government Officials, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pa. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. 2 sa 8 tinaguriang contractors ang naglabas ng kanilang pahayag matapos na irekomenda sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na makapagsagawa ng malalimang investigasyon sa kanila. Kaugnay ito ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan mula 2016 hanggang 2024 sa construction companies na iniuugnay sa kanila. Dahil ito sa posible nilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees at iba pa. Si Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, tiwalang malilinis ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya, sa loob ng 3 taong pagiging public servant,
Hindi umano niya ginamit ang kanyang posisyon sa pamahalaan para sa sariling interes at pakinabang. Handa rin siyang harapin ang reklamo laban sa kanya sa proper forum. Si Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara naman, nilinaw na ang ICI referral sa Ombudsman ay hindi anya tungkol sa anomalya sa flood control projects ng DPWH, kundi sa kaugnayan niya sa JL Pulsar Construction. Magsisilbi rin anyang pagkakataon ito para harapin ang lahat ng mga paratang laban sa kanya at patunayan sa proper forum na wala itong nilalabag na batas. Muli rin itong ipinahayag na bago pa man ito maglingkod sa gobyerno ay wala na siyang anumang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin anya sumali ang naturang construction company sa mga proyekto sa Cagayan 3rd District. Samantala, pare-pareho namang wala pang inilalabas na pahayag ang 6 na iba pang tinawag ng ICI na contractors, kabilang na si Saldico. Pinuntahan din ng UNTV News ang kanilang mga tanggapan sa Kamara, subalit wala ang mga ito sa kanilang mga opisina. Baka po may release lang ng statement ang office ni Con regarding po dun sa ICI referral sa Ombudsman. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling naging pribado ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayon linggo sa kabila ng inaasahang live streaming ng publiko. Ayon sa komisyon, hiling ito ng mga resource person at inaprubahan alinsunod sa kanilang guidelines. Ang detalye sa report ni Jet Neresina. Ipinaliwanag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kung bakit pinayagan nila ang pagkakaroon ng executive session sa halip na isa publiko ang panibago nilang mga pagdinig ngayong linggo. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, may mga impormasyon silang kinonsidera kaya napayagan ang pagsasapribado pa rin ng mga hearing. In this particular case, the resource persons opted and asked for an executive session, which was granted by the court or by the ICI. They cited sensitive and private information that might be divulged during their testimonies, and the commission saw it fit to allow an executive session. Paliwanag ni Attorney Hosaka, humiling ng executive session ang mga resource person at isa sa kanilang dahilan ay ang pangamba sa kanilang seguridad na siya namang pinayagan ng komisyon dahil batay-an niya ito sa umiiral na guidelines ng ICI kaugnay ng live streaming. They manifested that they had fears with regard to how it will be affecting their families. At the same time, there might be some people that they may be mentioning. These are all in the guidelines. So, hindi naman mag-grant ng commission yun kung it is not in accordance with the guidelines. Bukod sa seguridad ng mga resource person, isa pang pangunahing dahilan kung bakit pinapayagan ng pribadong pagdinig ay upang matiyak na tuloy-tuloy at hindi maaapektuhan ng mismong investigasyon. Ang isa pang nakalagay doon is if the information, if divulged to the public, would affect the investigation of the commission. May mga information na maaaring dapat talagang as executive or in confidence so that the investigation will proceed without any hitches, with any problems. Kasi gusto ng commission is makakuha ng maraming ebidensya, maraming information for us to be able to arrive at the truth. Now, kung mapufrustrate yung investigation, then that is a ground for the commission to grant the executive session. Sa ngayon ay 4 na ang kongresista na pinayagan ng ICI sa pagkakaroon ng closed-door hearing. Kabilang narito sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio. Kasama rin sila Quezon Province 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Lone District Congressman Leody Tariela. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng panibagong tax evasion complaints ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice ngayong umaga.
Kaugnay pa rin ito ng issue ng ghost flood control projects sa Bulacan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ano yung detalye nitong panibagong tax evasion complaint na inihain ng BIR? Magandang tanghali, Aga. Pinangunahan ng bagong Commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagsasampa ng panibagong tax evasion o hindi pagbabayad ng tamang buwis dito sa Department of Justice kanina. Kaugnay pa rin ito sa issue ng ghost flood control projects, partikular sa probinsya ng Bulacan. 13.8 million pesos tax deficiency o hindi nababayarang buwis ang isinampa laban sa dalawang construction firm na IM Construction Corporation at Sims Construction Trading. Kabilang sa inireklamo ang mga corporate officers o may-ari nito tulad ng public contractor na si Sally Santos. File po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Paliwanag ng BIR, hindi idineklara na reklamo ang tamang impormasyon ng kanilang kita sa income tax at VAT returns. Ilang beses na rin naghain ng reklamong tax evasion ang BIR dito sa DOJ kaugnay ng flood control projects. Una ang laban sa mag-asawang Diskaya, dating mga DPWH engineer, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 8 bilyong pisong tax evasion na ang naisampa ng BIR hinggil sa issue ng flood control projects. Aga-ayon pa nga sa BIR, hindi lamang itong mga public contractor ang kanilang iniimbestigahan sa ngayon, kundi pati na yung mga kandidato na sangkot o na-involved dito sa issue ng flood control projects at tiniyak nilang magsasampa din sila ng mga panibagong reklamo bago matapos ang taong ito. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nanawagan ang Malacanang na imbestigahan ang ulat ni Senator J.V. Ejercito kaugnay na umano'y korupsyon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon sa Senador, ilang BIR revenue officers at regional directors umano ang kumukuha ng hanggang 70% ng koleksyon mula sa Letters of Authority o LOAs. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inaasahan ng ehekutibo na agarang kikilos sa mga otoridad at titignan ang bawat ulat ng anomalya. Itinuring ni Ejercito na nakakabahala ang naturang scheme dahil malaki ang kapangyarihan ng LOAs sa pag-audit ng mga negosyo at taxpayer at nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala sa integridad ng BIR. Hindi naman kinumpirma ni Castro kung ang umano'y scheme ang dahilan sa biglaang pag-alis kay dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ngunit iginiit niya na anumang anomalya sa gobyerno ay dapat imbestigahan. Magpapadala ang Central Luzon ng mahigit sa 2,000 pulis bilang augmentation dito sa Metro Manila. Ang mga ito ay tutulong sa pagbabantay sa gaganaping ika-2 trillion peso March Rally sa linggo, November 30. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano ba yung detalye ng ipatutupad na seguridad ng PNP sa idaraos na rally dito sa darating na linggo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Handa nga ang mga tauhan ng Philippine National Police sa Central Luzon na tumulong upang matiyak na magiging payapa, maayos at ligtas ang mga pagtitipon o ang pagtitipong gagawin o ikinasa ng trillion peso March 2.0 sa linggo, November 30. Katunayan, magpapadala ng 2,133 tauhan ang Police Regional Office 3 o Central Luzon para alalayan ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa pagpapanatili ng seguridad.
Ayon kay Pro 3 Director, Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr., 2,000 rito ang bubuo sa Civil Disturbance Management Contingent, habang nasa 133 naman ang itinalaga bilang direktang augmentation sa NCRPO. Bukod dito, mayroon ding 1,139 na reactionary standby support force ang Pro 3 sakaling kailanganin pa na magdagdag ng pwersa sa mismong araw ng kilos protesta. Nauna nang nagsagawa ng Civil Disturbance Management Simulation Exercise ang Pro 3 para patatagin ang koordinasyon at kahandaan ng mga tauhan para sa nasabing aktibidad. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga makikilahok sa protesta sa Maynila. Sa November 30 na bawal sa lungsod ang pagsusuot ng balaklava at iba pang uri ng takip sa ulo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaaring ma-reject ang susunod na aplikasyon ng mga nagpoprotesta kung lalabag sila sa ordinansa ng Maynila. Nagpatupad ng ordinansa ang Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava at iba pang takip sa ulo sa mga pampublikong lugar at establishmento. Tiwala ang Department of Justice o DOJ na pag-aaralan ng bansang Austria ang hinihinging asylum ni Attorney Harry Roque. Ayon kay Roque, nakatakda sana siyang bumiyahe patungong Austria, subalit hindi ito natuloy dahil hindi pa siya pinayagan ng kanyang doktor matapos ang kanyang operasyon. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pwedeng alamin ng gobyerno ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Austria kung humingi ba ng asylum sa kanila si Attorney Harry Roque. Ayon sa Department of Justice o DOJ, ang prosesong ito ay confidential. Asylum proceedings are actually confidential in nature. That is why also here in the DOJ, when we are asked questions about whether a particular individual is applying for asylum, we do not confirm nor deny. Inihayag ni Roque na humingi siya ng asylum sa the Netherlands pero batay niya sa rules ang bansang nagbigay ng visa papasok sa Europa ang magproseso nito. Anya, ang Austria ang nagkaloob sa kanya ng visa. Sa kanyang social media, inamin din ni Roque na pupunta sana siya ng Austria noong isang araw, ngunit hindi pumayag ang kanyang doktor dahil may tatapusin pang prosesong medical matapos siyang maoperahan. Paliwanag ng dating palace official, ang Austria ang magpuproseso ng kanyang aplikasyon para sa asylum. Tama naman po ang ginawa ko na dito ako nag-apply ng asylum. Dahil unang-una, hindi ko naman po alam talaga yung Dublin rules. Pangalawa, dahil dito po ako inabutan ng anunsyo ng gobyerno na ipapakancel ang aking passport, dito po ako nag-apply sa Netherlands. Tiwala naman ang DOJ na pag-aaralan ng Austria ang aplikasyon ni Roque. We believe the relevant asylum authority in Austria will do the necessary research, validation of the information that Attorney Harry Roque will be giving them. Dagdag pa ng Justice Department, gaya ng sinabi ng palasyo, hindi political persecution ang ginagawa kay Roque. Dapat na umuwi ito ng bansa at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Isa rin sa inaabangan ng DOJ ay kung may Interpol Red Notice na kay Roque para maaari itong maaresto at maibalik sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang investigasyon kay Senator Francis Cheese Escudero at negosyanteng si Lawrence Lubiano. Kaugnay ito ng pagbibigay ni Lubiano ng 30 million pesos kay Escudero bilang campaign fund noong 2022 elections. Batay sa resolusyon ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC, walang batayan para sampahan ng reklamo o kasuhan ang mambabatas at si Lubiano bilang paglabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ayon kay Commissioner Ray Bulay sa pag-iimbestiga ng kanilang PFAD, walang ebidensya na galing sa korporasyon ang pera. Batay sa paliwanag ng negosyante, ibinigay niya ito sa kanyang personal na kapasidad. So si Mr. Lubiano po
doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi contractor ng gobyerno on his own. Ang depensa ni Senator Escudero, on his personal capacity, nag-donate sa kanya si Lawrence Lubiano. Kami naman po, we're not allowed to interpret the law, kundi strictly i-apply mo what the law says, no? Bahagyang maantala ang schedule ng ilang proseso sa pagbabalangkas ng proposed 2026 national budget. Sa kabila nito, tiniyak ng Senate Committee on Finance na on-time pa rin naman ito batay sa kanilang plano. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nakatakda ng tapusin ng Senado ngayong araw ang period of interpellation sa plenary deliberation para sa proposed 2026 national budget. Ngunit ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, imbis na bukas ay sa Lunes na lang nila isasagawa ang period of amendments. Kasi marami pang nagsasabit sa amin ng mga amendments, mga senators, agencies. So, bigyan namin sila ng content time. So, just one day lang naman ang difference. So, target namin Monday to gawin yung period of amendments. Kasunod dito ang second reading ng panukala sa Senate plenary na plano ni Senador Win na gawin sa ibang araw upang mabigyan pa ng kaunting oras ang mga miyembro ng Senado. Habang ang third reading ay target na isagawa sa makalawa pang Lunes. On time pa naman. Kasi nung nagpaplano kami talagang in-anticipate namin baka magkaroon ng delays. Ang problema lang may dalawa tayong holiday next week and the following week. So that's the complication. But so far on schedule pa naman. Even with this movement. Para naman sa schedule ng Bicameral Conference Committee meeting o BICAM, sinabi ni Gatchalian na magkakaroon rin ito ng kaunting antala. Pinagkakasundo sa BICAM ang magkakaibang bersyon ng Senado at Kamara ng General Appropriations Bill o GAB. Ang target namin yung mauurong ng konti. So ang target namin baka more or less end of the second week of December. So yun ang aming target. Ayon pa sa Senador, 5 araw lang ang binigay nilang panahon para sa BICAM. Ngunit kung tatanggapin naman anya ng Kamara ang bersyon ng Senado, ay mapaiikli ang pagsasagawa nito. Plano ng komite na isagawa ang BICAM sa isang pasilidad ng gobyerno sa Intramuros, Maynila na sinang-ayunan naman anya ng counterpart nito sa Kamara. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin nagpapakita sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Simula ito nang lumabas ang issue na may warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court laban sa senador. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, nagpadala sa kanya ng sulat si Senador de la Rosa upang ipaalam na hindi siya makararating sa plenary deliberation. Ngunit hindi anya nagbigay ng anuman dahilan si Senador Bato kung bakit ito hindi makakapunta sa Senado. Nagpabot yung staff niya ng message sa amin na hindi siya makakapunta bukas at i-defend yung budget ng PNP at IDEA. So ako muna ang dini-question na mag-defend being the chairman. So I'll sit in tomorrow to defend the budget of the PNP. Pinagpapaliwanag ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ang mga importer sa likod ng mabagal na pag-aangkat ng pulang sibuyas kaysa yellow onions habang papalapit ang holiday season. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nais nilang malaman kung ano ang status ng mga import permits at kung may plano pa ang mga importer na gamitin ito. Ayon sa DA, maaring ibigay sa iba pang importer ang sanitary and phytosanitary import clearances o SPSIC, kabilang na ang Food Terminal Incorporated upang matugunan ang pangangailangan sa holiday season. Inanunsyo ng Quezon City Government na ligtas na sa African Swine Flu ang La Loma, na kilala bilang lechon capital ng Metro Manila. Ito ay kasunod ng pansamantalang pagsasara ng 14 na lechon shops dahil sa ASF.
Ayon sa LGU, isinagawa ng mga establishmento ang araw-araw na disinfection sa loob ng 1 linggo kasabay ng pagsunod sa health, safety at sanitary protocols na ipinatupad ng City Veterinary at Health Departments. Sa ngayon, 3 establishmento ang binigyan ng lifting orders at pinayagang muling mag-operate matapos matugunan ang mga regulasyon ng lokal na pamahalaan. Iginiit ng Quezon QCLGU na patuloy nilang susuportahan ang mga negosyante upang masiguro ang pagsunod sa protocols at mapanatili ang kalidad ng mga produktong nagmumula sa laloma. Inilabas na ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta ng November 2025 Nurses Licensure Examination kung saan nakapasa ang nasa 40,692 mula sa 45,192 na kumuha ng pagsusulit. Katumbas ito ng 90.04% ng mga nakapasa sa nursing licensure exam. Top-notcher sa NLE sina Johanna Marie Acevedo at George Wilson Escordial mula sa West Visayas State University, La Paz na kapwa nakakuha ng 93.80 na rating. Congratulations sa lahat ng ating mga bagong lisensyadong nurse. Ipinamamadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagre-release ng insurance payment para sa mga biktima ng madugong aksidente sa Kamalig Albay na nangyari kahapon kung saan 11 pasahero ng van ang nasawi. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang detalye nitong nangyaring aksidente sa Albay at nasa magkano ang insurance na matatanggap ng mga biktima? Magandang tanghali, Ella. Nasa tig 400,000 pesos kada isang sa kada isang nasawi ang matatanggap nga ng mga biktima at tig 100,000 pesos naman doon naman sa dalawa nasugatan sa insidente. Nakipag-ugnayan kaagad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Passenger Accident Management and Insurance Agency Incorporated o PAMI para matiyak na mabilis ang pagre-release ng insurance para sa mga nasawi at nasugatan sa fatal road crash incident. Nangyari ang insidente sa Kamalig Albay nitong Miyerkules ng umaga na kinasangkutan ng pampasaherong van at truck kung saan 11 individual ang nasawi habang 2 naman ang nasugatan. At bilang hakbang ay pinagpapaliwanag at pinatawan muna ng 30 days preventive suspension ng LTFRB ang lahat ng fleet ng Bicol Intercity Transport Cooperative na kinabibilangan ng 10 unit. Pinagsusumite ang naturang transport cooperative ng roadworthiness test and inspection report ng units, proof of compliance na galing sa TESDA at pag-surrender ng plaka ng lahat ng kanilang mga sasakyan. Ella, ayon sa LTFRB ay tiniyak naman nito ngang PAMI na mamadaliin nila yung pagre-release at yung proseso para nga madaling makuha yung insurance payment. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Dalawang magkahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa Tarlac City at Davao City. Sa parehong aksidente, maagap na tumulong ang rescue team upang magbigay ng first aid sa mga biktima. Ang detalye sa report ni Lizelle Nael. Kuha sa CCTV footage na ito ang pagtama ng motor ng biktima sa isa pang motorsiklo. Sumemplang ang motor at tumama sa barikada. Nangyari ang aksidente sa Barangay Maliwalo, Tarlac City noong November 23. Maya-maya pa unti-unting naglapitan na ang mga tao para kumustahin ang kalagayan ng rider at siya ay tinulungan.
Nagtamo ang 19 anyos na lalaki ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Natanggalan din ito ng ngipin. Kaagad namang inases at nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ng pasyente. Kasamang rumisponde ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Tarlac at Tarlac Police. Matapos malapatan ng first aid, ay dinala ang biktima sa Tarlac Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sa Davao City, nakahiga ang isang biktima habang nakaupo naman ang isa pa ng madaanan ng UNTV News and Rescue Team sa Diversion Road, Buhangin, Davao City, November 23. Ang dalawa ay nasangkot sa isang aksidente. Nag-abot sila ng duha sa inner lane. Ang mali sa driver sa private na sakyanan, faulty evasive to maneuver. Ang nahitabo, dapat pag mag-left turn ka, dapat mag-yield ka. Siguro sa medyo kusog ang dagan sa motor, naabtan niya ang kaning private. Nag-abot sila. Wala kalikay ang motor kay bigla lang nigawas ang private na sakyanan. Ang isa, iniinda ang pananakit ng kanyang kanang leeg at binti habang ang isang pasyente naman ay nagtamo ng gasgas at bukol sa noo. Agad namang inassess ng rescue team at nilapatan ng first aid ang mga ito. Matapos namang ma-assess at mabigyan ng mga paunang lunas ang dalawang biktima, ay agad na itong dinala sa Southern Philippines Medical Center. Paulit-ulit namang paalala ng mga pulis na huwag magmamaneho kapag nakainom ng alak. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang araw na ang nakararanas ng walang tigil na pag-ulan ang mga bayan sa Northern Luzon dahil sa shear line. Dahil dito, ilang bayan sa Cagayan ang lubog na sa baha, bunsod ng pag-apaw ng mga ilog sa rehiyon. Sa Tuguegarao City, ilang kalsada ang hindi na madaanan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Maging ang Enrile West Central School sa Enrile, Cagayan, lubog na rin sa baha. Patuloy rin ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River, kaya naman umabot sa Provincial Road ang tubig. Bunsod pa rin ang walang tigil na ulan, gumuho na ang bahagi ng lupa sa Sunken Road sa Barangay Kibal, Peña Blanca, dahilan para isara sa mga motorista ang kalsada. Patuloy namang nakamonitor ang mga otoridad sa level ng tubig sa ilog sa ilalim ng Buntun Bridge. Ngayong araw, nananatili itong nasa critical level kaya nagpatupad na ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa low-lying at flood-prone areas. Sa layong maghatid ng impormasyon kaugnay ng mahalagang proseso ng distribusyon ng kuryente mula power plant hanggang consumer, nagsagawa ang Benguet Electric Cooperative ng IPIRA 101 Seminar alinsunod sa kahilingan ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Ang detalye ng balita ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ang mga pangunahing tinalakay sa IPIRA 101 Seminar? Yes, Aga, magandang tanghali. Tinalakay nga sa seminar ang buong daloy ng kuryente mula sa power generation hanggang sa distribution sa mga tahanan kasama ang mga reforma sa ilalim ng IPIRA na layong magbigay ng mas malinaw na singil at mas malakas na proteksyon sa mga consumer. Ginanap nitong Huwebes, November 27, 2025, ang IPIRA 101 Seminar kung saan ipinaliwanag ang daloy ng kuryente mula sa generation o power plant patungo sa national grid at hanggang sa distribution utility na direktang nagsusupply sa mga tahanan at negosyo. Kasama rin sa talakayan ang mga pangunahing reforma sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act
o EPIRA, kabilang ang pagiging open at competitive ng power generation na layong magpababa ng singil sa kuryente. Diniskas din ang paglikha sa National Transmission Company at ang pagkakaroon ng NGCP bilang 50-year concessionaire sa transmission system ng bansa. Ipinaliwanag din ang paghihiwalay ng competitive at regulated entities, gayon din ang unbundling ng power tariffs at mas pinalakas na consumer protection. Tinukoy din ang papel ng Energy Regulatory Commission bilang isang independent, quasi-judicial at regulatory body na nagsusulong ng kompetisyon, nagpoprotekta sa mga consumer at nagpaparusa sa pag-abuso sa merkado. Tinalakay din ang pagkakabuo ng wholesale electric spot market at SAM, gayon din ang pagpapatupad ng universal charges, lifeline rate at ICIRA at GRAM bilang mga rate adjustment mechanisms. Aga, ayon sa mga tagapagsalita, mahalaga ang orientasyong ito upang mas maunawaan ng media ang mga isyu ng kuryente at maihatid ito ng tama sa publiko. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Umakyat na sa 44 ang nasawi habang 279 pa ang nawawala matapos lamunin ng apoy ang ilang high-rise building sa Wangfu Court sa Tai Po, Hong Kong. Nagsimula ang apoy mula sa external scaffolding ng isang 32-story tower kahapon at mabilis na kumalat sa iba pang gusali dahil sa bamboo scaffolding, construction netting at mga styrofoam material na natagpuang ikinabit malapit sa mga bintana. 3 lalaki na pawang mga konektado sa construction firm ang inaresto ng mga otoridad dahil sa umano'y gross negligence. Matapos matuklasang hindi umano pumasa sa fire resistance standards ang ilang materyales na ginamit sa gusali. 而喺較早前大概凌晨2點，我哋分別喺大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕咗3名本地嘅男子，涉嫌誤殺。而我哋警方有理由相信，有關工程公司嘅負責人嚴重疏忽，引致到今次嘅意外，亦都引致呢個火勢呢係迅速蔓延，一發不可收拾，導致一個重大嘅傷亡。 Bagamat malapit nang ideklara ang fire under control ang 4 sa 8 gusali, patuloy pa rin ang pag-apula ng apoy sa ibang bahagi ng residential block na umabot sa level 5 alarm. Daan-daang residente ang inilikas dahil sa sunog at higit 200 fire vehicles at 100 ambulansya ang rumesponde sa lugar. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking sunog sa Hong Kong sa loob ng ilang dekada. Sa kaugnay na balita, wala pang natatanggap na kumpirmadong ulat ang Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong nasawi o nasugatan sa sunog na sumiklab kagabi sa isang residential area sa Tai Po, Hong Kong. Gayunman, sinasabing may ilang unverified na impormasyon na natatanggap ang konsulado ng Pilipinas na mayroon umanong ilang Filipino domestic workers ang natrap sa loob ng building. Dahil sa laki ng nangyaring sunog, ayon sa Hong Kong Fire Services Department, posibleng matagalan pa ang pagtukoy sa lawak ng pinsala maging ang bilang at nationality ng mga biktima. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnay ng Philippine Consulate sa Hong Kong authorities at tiniyak ang kahandaan na tumulong sa mga Pilipinong nadamay sa nangyaring sunog. Kritikal ang 2 National Guardsmen mula sa West Virginia matapos ma-ambush sa Washington DC malapit sa White House. Naganap ang pamamaril sa labas ng subway station sa Kapitolyo ng US. Pansamantalang isinailalim sa lockdown ang White House at iba pang government building sa paligid ng insidente. Sa pahayag ni US President Donald Trump na nasa Florida nang mangyari ang shooting incident, nagbanta ito at tiniyak na pananagutin kung sino man ang nasa likod ng pamamaril. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang gunman at hindi pa inihahayag ang pagkakakilanlan nito.
Aprobado na ng Health Regulatory Agency ng Brazil na Anvisa ang kauna-unahang single-dose dengue vaccine sa buong mundo. Magagamit para sa mga edad 12 hanggang 59 ang bakunang binuo ng Butantan Institute sa loob ng 8 taon na may 91.6% efficacy laban sa severe dengue at inaasahang magpapabilis ng vaccination campaigns kumpara sa kasalukuyang 2-dose vaccine ng WHO. Ayon sa mga opisyal, itinuturing itong historic achievement lalo't kalahati ng halos 12,000 dengue deaths noong 2024 ay naitala sa Brazil. Nakikipagkasundo na rin ang Brazil sa WuXi Biologics para sa mahigit 30 milyong doses na nakatakdang i-deliver pagsapit ng 2026 sa harap ng lumalawak na banta ng dengue dulot ng pag-init ng klima. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.